Ang topic po ng pag-aaralan natin ngayon ay humility in prayer, pagpapakumbaba sa pananalangin. Kailangan po natin yan. Ano po? Alam nyo kasi ang prayer po ang isa sa pinakadakilang privileges sa buhay Kristiyano. Ito ay hindi isang pagtatangka na manipulahin po natin ang Diyos na ibigay sa atin anuman ang gustuhin natin. Hindi rin po ito isang performance para magpa-impress tayo sa iba. Ang sabi nga po ni J.I. Packer, and I quote, "The prayer of a Christian is not an attempt to force God's hand, but a humble acknowledgement of helplessness and dependence." So sa gabi pong ito, bibigyan natin ng pansin ng nakasulat po sa scriptures at aalamin po natin kung ano ang ibig sabihin ng mag-pray ng may kapakumbabaan at pagtitiwala sa Diyos. So puntahan na po natin yung point number 1. Prayer is an expression of humble dependence on God. Doon po sa Book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7, mababasa po natin, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So sa verse 6 po, iniuutos ni Apostle Paul sa mga believers na huwag silang mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit nila sa Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan sa pamamagitan po ng prayer na may pasasalamat. Ito po yung nagpapahiwatig ng malalim at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang prayer po ay hindi lamang nagpe-present o pagpe-present ng request. Ito po ay act of surrender. Pagkilala at pag-amin na hindi natin kayang i-handle ang buhay na mag-isa, na kailangan po natin ng Diyos na marunong at makapangyarihan sa lahat. Naalala ko po tuloy yung aking apo na si Jordan, ano? Kapag kasama po namin siya sa pamamasyal, maya-maya patakbo-takbo na po yan at lalapit sa amin, kay JC, lalo na sa kanyang ama, at sasabihin niya, "Uhaw, uhaw." So meron po siyang bag, nandoon po sa loob na yon yung kanya pong inuman. At syempre, yung ama, bubuksan ang bag, ibibigay sa bata yung kanyang inumin. Hindi naman po nagdidemand si Jordan eh. Alam niyang kailangan niya ng tulong ng kanyang tatay at siya po ay nagtitiwala sa kanyang daddy na bibigyan siya ng tubig. Ang point, gayon din naman kapag tayo po ay nag-pray, lumalapit tayo sa ating Diyos Ama bilang kanyang mga anak na lubos na umaasa at nagtitiwala sa kanyang karunungan, kapangyarihan at provisions. Sinabi po ni Pastor Timothy Keller, "To pray is to accept that we are and always will be wholly dependent on God for everything." Lahat nakadepende tayo dapat sa Diyos. Maliit man ito o malaki. Now, point number 2 naman, prayer is not about changing God's will, but aligning with it. Doon po sa book of 1 John chapter 5, verses 14 to 15, nakasulat po, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him." So nandoon po yung katiyakan na kung ano man ang hingin natin sa ating Ama, na ayon po sa kanyang kalooban ay naririnig niya. Okay? At hindi niya lang naririnig. Ito po'y tinutugon niya. Ano mang bagay ito? Basta ang dapat nating tandaan, ito ay ayon sa kanya pong kalooban. So sa mga verses po nito, binibigyan din ni John ng effective prayer ay dapat align sa kalooban po ng Diyos, hindi sa kalooban natin. Ito ang divine purpose at hangarin po ng ating Diyos. Ang prayer ay hindi po yung paggigiit o yung pagpupumilit, parang binabraso mo na ang Diyos. Hindi natin kailangang ipilit pa yung ating plano sa Diyos, kundi ang prayer po ay paghahanap at pag-ayon sa kanyang kalooban. Ipinakita po sa atin ni Jesus ang modelong ito doon po sa Book of Luke chapter 22 verse 42 nang sabihin po niya, "Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine." Ito po ay kanyang ipinagpray nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane and he was about to be arrested at alam natin ang kasasapitan niya, ipapako po siya sa krus. Kaya alam niya yung hirap eh. Kaya binanggit niya, "Please take this cup of suffering away from me." Pero ganun pa man, ang kanya pong sinabi ay hindi yung kalooban ko kung hindi ang kalooban mo ang mangyari. So maging sa matinding paghihirap, inuna po rin po ng ating Panginoong Yesus ang kalooban ng kanyang Ama higit sa kanyang kalooban.
Gayun din naman, dapat naka-align po ang prayers natin sa kalooban at layunin ng ating Diyos. Isipin mo ang isang sailboat na ina-adjust ang kanyang layag sa ihip ng hangin. Hindi kinokontra ng isang dalubhasang mandaragat ang ihip ng hangin. Ina-adjust niya ang layag paayon sa ihip ng hangin. Sa atin pong prayer, kailangan din po nating i-adjust ang ating puso sa direction na ayon po sa perfect will ng Diyos. Now, John Piper once said, prayer causes things to happen that wouldn't happen if you did not pray. But it does not put us in control, it puts God in control. Kaya napakahalaga po ng prayer eh. Siya po ang kumokontrol na ng lahat-lahat sa aspeto ng ating buhay na pwedeng hindi po mangyari kung hindi po tayo nananalangin. Kaya dun sa mga tinatamad manalangin, hindi binibigyan ng pansin ang pananalangin, hindi binibigyan ng time ang pananalangin, you better think twice or even thrice. Kasi pag nananalangin tayo, may nangyayari sa spiritual realm na hindi man natin nakikita, hindi man natin ito na-feel pa, na sinasagot na tayo, but something really great is happening in the spiritual realm pag tayo po'y nananalangin. Our angels are being activated pag tayo po ay nagpe-pray. Okay? Now, point number 3, prayer requires persistent faith and trust in God's timing. Napakahalaga po niyan, kapatid kaibigan. Dapat hindi tayo sumusurrender sa atin pong pagpipray. Dapat nandudun talaga yung pananampalataya natin at hindi ito kailangan natitinag. At dapat tayo po'y nagtitiwala sa timing ng ating Diyos. Doon po sa Book of Luke, chapter 18, verses 1 to 5, ganito po nakasulat. One day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. Okay? Always pray and never give up. So pwede mo nang sabihin sa sarili mo ito ngayon, hindi ako gi-give up. Mananalangin akong lagi. Napakahalaga niya na dapat po natin matandaan at dapat po nating ipamuhay. Sa verse 2 nakasulat, there was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. So nagsimula na po magkwento si Jesus, ha? A widow of that city came to him repeatedly saying, give me justice in this dispute with my enemy. The judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant requests. Sa madaling salita, kinukulit siya ng babae. Natulungan siya sa kanyang kaso at ibigay ang favor sa kanya. Now, bagamat wala pong takot ang hukom na ito sa Diyos, maging hindi siya nagpapakita ng favor sa mga tao, but still, dahil sa kakulitan ng babae, ay pinagbigyan niya ito. So dito po, sa mga verses na ito, itinuro po ni Jesus ang tungkol sa persistent widow upang i-emphasize ang kahalagan po ng persevering o matyagang panalangin. Now, yung Greek word po na never give up, yung kababasa lang natin kanina, is ekakeo, which means not to lose heart or become weary. Kadalasan po, ang timing ng Diyos ay iba sa atin. Ngunit gusto niyang lubos tayong magtiwala sa Kanya. Yun ang mahalaga, yung pananampalataya natin sa Kanya. And always remember that it is impossible to please God without faith. Doon po sa Book of James chapter 5 verse 16b nakasulat, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Okay? Tandaan natin mabuti yun. Ano? So ganun pala nangyayari. Kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon, meron tayong relasyon sa Kanya, na anything na atin pong hingin sa Kanya, ayon sa Kanya kalooban, maganda lagi ang resulta nito. At syempre, dahil merong great power na nakaback up po sa ating prayer. Nandun yung anointing ng Holy Spirit. Tayo po ay ini-encourage ni James na mag-pray ng may pananampalataya, knowing na tumutugon ng Diyos sa kanyang perfect timing. Kailangan nating pagkatiwalaan ng Diyos dahil kahit hindi natin nakikita nga yung kanyang agarang kasagutan, kumikilos siya para sa ating ikabubuti. Ang isa pong magsasaka ay nagtatanim ng buto o binhi, ano? At matyaga siyang naghihintay sa harvest. Hindi niya hinuhukay araw-araw ang binhi para makita o malaman kung ito ba'y tumutubo. Wala akong nakitang hardinero o magsasaka na gano'n. Araw-araw, binubungkal niya yung kanyang itinanim para makita niya, tumutubo kaya. Now, gayon din naman, kailangan po nating pagkatiwalaan ang proseso ng Diyos. Dahil alam natin na He answers in His own perfect time. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, and I quote, God is too good
to be unkind, and he is too wise to be mistaken. And when we cannot trace his hand, we must trust his heart. Glory to God. Now, to recap po, let us, one, commit to daily prayer. Dapat araw-araw po tayong nananalangin, hindi lang po tuwing araw ng Miyerkules o tuwing araw po ng Linggo. Ano po? Dapat araw-araw. Hindi yung prayer na ginagawa natin pag tayo kakain. Not that kind of prayer. Kung hindi yung talagang pakikipag-commune natin sa ating Diyos na buhay. Mag-set po tayo ng takdang oras para mag-pray ng may kapakumbabaan at of course, pananampalataya. Now, secondly, pray according to God's will. Kung mananalangin ka na rin lang, dapat iayon mo na yung kalooban mo sa kanyang kalooban. Dahil higit na mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. We are just finite beings. Humingi tayo sa gabay ng banal na spirito. Sa halip na igiit o ipilit natin o brasuhin natin ang Diyos sa ating kagustuhan, na siya'y umayon sa ating kagustuhan. And thirdly, be persistent in prayer. Magtiwala tayo sa timing ng Diyos at manatili po tayong tapat kahit na pakiramdam natin ay tila nade-delay ang Diyos. Of course not. Hindi siya nade-delay. He's always perfect even in His timing. Tandaan po natin na laging perfect ang timing ng ating Diyos. Kaya huwag natin siyang madaliin. Nawa tayo po ay mag-pray sa ating mapagmahal, makapangyarihan at mapagbigay na Diyos Ama nang meron po tayong lubos na pagpapakumbaba at pagtitiwala na naririnig at tinutugon niya ang ating prayers nang ayon po sa kanyang kalooban, layunin at perfect timing. Glory to God. Nawa po meron po tayong natutunan.